Good morning! So nandito na naman po tayo sa isang magandang hapon at isang magandang umaga. Yan, at ano nga kwento ko ngayon? Alam mo, the only thing I really want to talk about is about investing, money. Yun lang naman paano mag-save and paano makakatipid. Minsan, ang hirap lang sa mga tao na ang nakikita lang nila is yung result, pero hindi nyo nakikita kung gaano yung proseso, kung paano namin nakamit ng isang bagay. So like for example, nakakita tayo ng isang mayaman, sa ganda-ganda ng bahay niya, ang dami niyang sasakyan. So ang nakita lang natin is yung resulta, yung malaking bahay, magandang sasakyan, ilang sasakyan, may swimming pool, yun lang. Pero hindi mo nakita yung proseso, yung in between, kung paano niya nakuha paano siya nagsimula at paano niya nakuha. Parang yun kasi yung kailangan nating malaman para matuto tayo. Ano ba yung ginawa ng tao yun para makakuha ng magandang buhay? Ano ba yung mga ways and steps na ginawa niya, na consider niya para, alam mo yun, makuha niya yung mga bagay na pangarap ng karamihan. At naniniwala ako na lahat ng tao ay may karapatan at may kakayahang maabot ang mga bagay-bagay na naabot ng ibang tao. Naniniwala din ako na sa bawat pagod mo, naniniwala ako meron itong resulta. Ako, maaring magkakaiba tayo ng oportunidad, maaring yung ibang tao ay hindi nakapagtapos, pero nakuha nila yung gusto nila. Maaring yung iba naman ay nakapagtapos, tapos nahihirapan, pero nakukuha rin naman nila. Alam mo yun, hindi siya, kumbaga hindi hadlang na wala kang pera, hindi hadlang na ganito lang yung natapos mo, para magkaroon ka ng isang bagay na minimithin, na matupad ang mga minimithin mo sa buhay. Yan. Ako personally nanggaling din ako sa walang wala talaga, pero hindi ito hadlang or hindi ito ginamit ng pagkakataon para hindi ko makamit ang mga bagay-bagay na alam kong dapat ay para sa akin or deserve ng family ko. At dahil dito, dun sa mga nangyari sa akin for the past few years, at dami, decade or kung ano man, simula pagkabata, I just wanna share it to everyone na hindi po hadlang ang kahirapan para matupad po ang inyong mga gusto sa buhay, at lalong-lalong hindi rin po hadlang na hindi kayo nakatapos. Ako po personally nakapagtapos naman ako, pero hindi ko rin po tinatanggalan ng pagkakataon ng karapatan ng isang tao na magkaroon sila ng magandang edukasyon para makuha yung mga gusto nila. Kasi po, sabi po nila diskarte o diploma, yun po kasi yung pinagdebatehan ngayon. Ako ay totally agree na mas magaling, mas may edge ka kung nakapagtapos ka. At maganda rin po na sa isang tao na meron kang diskarte sa buhay. Wala naman pong masama doon. But the only thing is, meron ka mang diskarte o meron ka mang diploma, it's all up to you kung paano mo siya gagawin in a good way, gagamitin in a good way. I strongly believe na nasa tao din yon kung paano niya ginagamit yung mga kakayahan at resources niya para matupad ang mga bagay na gusto niya para sa sarili niya at para sa pamilya niya. Hindi naman po sinasabing kunin mo ang diploma para magkaroon ka ng magandang buhay, or kunin mo ang diskarte para maging mayaman ka. Depende po yun sa paano mo gagamitin ang mga meron ka ngayon. Maaring yung skills mo, maaring natapos mo, maaring yung talent mo, maaring yung mga bagay na paraan para makamit mo yung mga pangarap mo sa buhay.